good morning. This is Brit Pinay. Today is Friday dito sa amin and it's official holiday pala ngayon. Ninoy Aquino. Yung bang holiday? Nakita ko kasi sa calendar. Ano siya? Red. So, yay! We're here. Maganda ang ano ko dito, maganda ang aura dito pagka nakatapat ang sunlight. So today is Friday. So nag-live ako siguro mga an hour or 2 hours. Yes, sa ating live stream, sa ating part-time na trabaho. So yan, as you can see, nandito tayo sa kabilang bahay. Ayun si Inday, naglilinis siya dyan. So, our topic for today is about, teka muna guys, I'm gonna fix this. Gonna fix it here. Yeah. Nahanap namin yung aso. Nagtatago pala sa ilalim kasi si Reggie ay lumakad. Sorry guys, napataas yung ating paa. So, our topic for today is regarding deja vu. Have you ever experienced about deja vu? Guys, did you know, meron akong short story na i-share sa inyo. I got deja vu thing that was long time ago. If I'm not mistaken, siguro high school ako nakatira ako sa Project 8 sa Quezon City sa bahay ng auntie ko. So, there was a time na may mga nakikita ako or nangyayari sa akin na parang feeling ko, I've been there. Parang feeling ko, nangyari na to. Yung topic na ganito na nag-uusap, yung ganito, bigla ko siya maalala. So I thought it was only panaginip or whatever, pero totoo daw pala yung deja vu, guys. Yung, ewan ko kung ano sa Tagalog ng deja vu, hindi ko pa siya na-search ko ng Tagalog ng deja vu. Pero, there was a lot of things that I've experienced regarding that deja vu thing. So, yun. Meron pa akong nakita dati. Not nakita. It's parang nasa memory ko until now. Nakastuck pa sa memory ko na hindi pa siya nawawala. Was in a place na parang dagat and then white sand. And then, dun sa white sand na yon, meron siyang wood. Puno na naputol. Na wala na siyang sanga. So, nakahiga lang siya doon. And then, nakikita ko siya. So, sabi ko, bakit kaya ako nakikita itong area na to? Nanggaling na ba ako dito? O ano? Basta yun ang isa pang hindi ko pa nakikita na nangyari sa akin na experience ko about deja vu thing. And then, una na yan and then there is a second one, yung aking, before I got married before once, di ba? 2008. Yeah. So, we've been together sa aking ex-husband siguro mga 2 years lang. So, I live in the UK for only 9 months. Parang ganun. So, wala na siya. Scan lang. So, yun. Hindi ko alam, hindi ko siya manotice kung dream. Is it a dream or whatever. Pero, meron akong nakitang isang tao na parang yung nakadapa daw ako sa floor. And then, so sudden, inabot niya yung kamay niya sa akin na ganyan. So, inabot niya yung kamay niya sa akin. So, syempre, tumingin naman akong ganyan. Pagtingin ko, yung lalaki is a little bit dark complexion. Hindi siya maputi. Para pangaan siyang kamukha ni Jesus Christ eh. Yung ganong color. Kung ano yung nakikita natin kasi I'm a Catholic, guys. So, kung ano yung nakikita natin na we're Catholic, kung ano yung si Jesus Christ, kung ano yung itsura niya, yung parang gano'n, napaparod mo sa TV. So, ganun ang complexion niya. Medyo parang pahaba yung mukha niya. Tapos yung mata niya, malamlam, yung maganda yung pilik mata, parang ganun. So, in short, inabot daw niya yung kamay niya sa akin ganyan. Tapos, inabot ko rin naman yung kamay ko sa kanya kasi parang nag-aano siya ng help. Parang nag-offer siya ng help kasi nga daw nadapa ako. Nung ginanyan ko na yung kamay ko, di tumingin na ako sa kanya, nakita ko yung face niya. And then,
paglingon ko, meron siyang car na pula. So, hindi ko pa na-experience na nagkaroon ng kakilala na meron siyang red car. So, yun ang hindi pa nangyayari sa akin na deja vu ha. Yung sa dagat na white sand na may puno and then yung lalaki nga na may red car. So, dalawa na yun ang hindi ko pa nakikita. But, there was a time din na nangyari din nga sa akin na yung deja vu ko is nakikita ko agad bago pa dumating. So, just like premonition ba yun sa English? They call it premonition, deja vu. I don't think so if it's the same ang deja vu at saka premonition. But, those things na nangyari na both sa akin. So, yun. Ito ang nakakagulat guys. By that time, hindi pa ako married. Way back mga year 2007, 2006, or 2005, 2006, 2007, in between the mga years na yan. Kasi kinasal ako agad married 2008 eh. I was watching television by that time. Nakatira pa kami sa somewhere in Balulang area here in Cagayan de Oro. Nasa Cagayan na kami. So, nanonood ako, maliit pa yung TV namin yun, yung square na gano'n, tapos nakatungtong lang siya sa parang plywood na may design, na may divider. So, parang gabi yun. Alas 6, alas 7 ng gabi. So, tumingin ako sa TV kasi nga nag-flash siya sa news na there is something going on in London, in UK. So, yung pangyayari na yon is bombing sa ilalim ng train station tunnel, if I'm not mistaken, sa London, Victoria yun. Sa tunnel siya na may bombing, ganyan, ganyan. So, syempre, napatingin ako sa news. Yan. So, syempre, nanonood tayo ng news. Wala naman tayo ibang libangan kundi news, hindi ba? TV. So, I've been watching that news. Napatingin ako, napahinto ako. So, tinignan ko yung area, which is kung saan nangyari yung bombings, kung saan lugar sa London, sa ilalim ng tunnel, train station, parang LRT sa atin, MRT. So, nung tinignan ko yung area, kung saan yung may sumabog, saan yung may mga police, a lot of people, takbuhan, parang ganun, kasi live yun eh, parang ganun eh. Tinignan ko, nakakita ako ng mga, alam niyo yung, phone booth, sa UK, yung pula, phone booth. Di ba sa atin may phone booth din? Sa kanila, ang phone booth nila ay pula. Di ba? Parang gano'n. So, nakita ko yun. Tapos nakita ko yung tunnel. So, I was thinking, bakit this place just like look familiar to me? Di ba? This place looks like familiar to me. The feeling was parang I've been there, or parang one day, makikita ko itong area na to. Parang may bubulong sa'yo na something na, one day, makikita mo yan, one day, makakarating ka dyan. So, I don't even know bakit yung nangyari sa akin, guys. And then, after a few years, way back 2008, I got married to a British citizen, and then, I moved to the UK. So, the same place na kung saan yung bombing, nakarating ako doon. So, nakita ko siya. Ang kasama ko nga lang noon by that time is yung cousin ko sa UK, si Ate Catherine. Hello, shout out Ate Catherine. So, yun. So, nung nakita ko yung area, sabi ko, oh my God, bakit nangyari siya sa akin? Yung premonition, parang deja vu, nangyari siya. Yung places na nakita ko lang sa TV, which is, makakapunta ko dyan, parang familiar ka sa akin. Nakapunta talaga ako yun. So, yun. And then, there was, yan talagang hindi ko makakalimutan na deja vu experience ko or premonition. And there is another one, guys, yung I was in the UK by that time. Pero ito, hindi ko ma-notice kung deja vu, premonition, or a dream. Hindi ko siya maalala. Pero yung mga kwento kong previous na, hindi yung dream, talagang deja vu, talagang nangyari sa akin, parang ganun. So, itong lastly, nasa UK ako, and then my sister texts me, kasi dati rooming pa eh. So, nag-text siya, ate, sabi niya, alam mo ba si Nanding kung ano nangyari? Pero before that, yung Nanding na yun is a friend of mine, na kapatid ng uncle ko, which is napangasawa ng tita ko.
na taga Manila. So, he is a gay na married siya sa Italian guy. So, in short, naging friend muna kami noon si Nanding bago ako nagpunta ng UK. So, yon. Doon nung nasa UK ako guys, nagising ako na on my thoughts is si Nanding. So, when I wake up, ba't ko bigla naisip si Nanding? Doon sa dream ko, yun yata is just like dream. Parang nagpapaalam siya, ay sige Jenna, parang gano'n. So, did you know that after an hour guys, nag-text yung sister ko, sabi ng sister ko, ate alam mo kung ano nangyari kay Nanding, si Nanding na accident. Sabi niya, yung lukot na lukot daw yung car, tapos tinakbo sa ospital, pero okay naman siya, sabi niya na. Sabi ko, bakit ko nakikita yung mga ganun na pangyayari? Parang nagpaparamdam siya sa akin. Oh, so yun, si Nanding, and then there is another one, which is nangyari talaga sa akin, a little premonition again. My partner, Tony is an American guy. So, hindi ko na masyadong sinishare dito yung kanyang, nandun na siya sa inside world. To all the people who will understand what is inside, we are outside, di ba? He was inside. So, before that happened to him, iba yung na-feel ko, yung parang mabigat, parang sadness, parang sad na sad ako na naiiyak ako. So, by that time, nag-cool off muna kami ng ilang months kasi. And then, so, syempre, iniisip mo, bakit ko naisip yung tao na yun? Nag-cool off kami ng ilang months. And then, yun, yung parang mabigat sa dibdib na super sad ko by that time. And then after that, siguro after mga weeks, nabalitaan ko yung nangyari sa kanya. He was, in the inside world na ngayon. So, sabi ko, bakit ko na-feel yung ganun, di ba? Meron talaga akong psychic ability na, sabi ng friend ko, I was gifted. Kasi nakikita ko yan, di ba? So, sana makita ko kung yayaman ba ako. O yayaman ba tayo? So, I will become a famous manghuhula or ano ba. Kasi sabi nila, ang supernatural power daw yun when you have a psychic ability. I don't even know if that is a psychic ability or anong pagkakaiba ng psychic ability sa supernatural power sa deja vu. Hindi ko alam kung anong pagkakaiba nun. But anyway, thank you for listening on my story guys. So, see you next time sa aking vlog. This is Brit Pinay. Thank you guys. I hit 1.2 million views. Thank you. Thank you to all the viewers, to all the subscribers, sa lahat ng mga friends natin na nagsusupport dyan. Thank you guys. See you on my next vlog.